Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Magandang araw! Muling ang tinawagan ni Moira si Zoe para muling ipaalala na kailangan nga daw patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon kahit pinagbabawal nitong si Zoe ng kanyang daddy Robert. Dahil kailangan nga daw laging i-update si Moira ni Zoe lalong-lalo na tungkol sa mga plano na gagawin nila ni Robert sa kanya. Dahil hindi nga hahayaan ni Moira na makalamang ang lahat ng kanyang kalaban sa kanya at alam nga dapat niya kung ano ang kanyang susunod na gagawin. At itong si Moira ay inaamin na nga kay Zoe na nagsasawa na nga daw siyang magmamakaawa kay Robert na para ipakita sa kanya na totoong nagsisisi na siya sa lahat ng mga kasalanan ng ginawa niya. Dahil pakiramdam ni Moira na sinet up nga lang daw siya ni Robert at sabi pa nga niya kay Zoe ng lahat ng kanyang mga ginagawa ay may hangganan daw. Kaya't hindi titigil si Moira hanggat hindi siya makakaganti kay Lynette at dagdag pa dito pati na rin si Robert. At sa kabilang banda naman, itong si Lynette ay muling ang na-excite nang may makita siyang babae nagbebenta ng bulaklak na roses at dito nga ay mulingan niyang naaalala ang kanyang nakaraan na ito nga din daw ang kanyang ikinabubuhay noon. At hindi naman ikinakahiya na ito ang kanyang buhay noon. Kaso nga lang ay malaki ang pagtataka ni Lynette na masyado namang mahal na daw ang roses na binibenta ngayon dahil bawat isa daw ay 100 kumpara daw sa binibenta niya noon na tig 40 lang daw bawat piraso. Samantala, itong si Robert ay sang-ayon naman kay Lynette dahil mismo nga din daw siya ay nakakaalala dahil siya din daw ay suki ni Lynette noon na nagbibenta pa siya ng bulaklak. Dito nga'y natutuwa si Robert na muli niyang naalala ang tungkol sa nakaraan ni Lynette. At masaya si Robert na kahit meron siyang mga nakakalimutang alaala ay ang importante ay kung tungkol kay Lynette ay meron siya. Kaso nga lang sa malaking ngiti na pinakita ni Robert kay Lynette ay hindi naman ito nagustuhan ni Dr. Carlos at dito nga ay masyadong lamang si Robert sa kanya. Kaya't sinabi na lang ni Dr. Carlos na hindi na nga daw importante kung ano man ang nangyari noon sa kanilang dalawa dahil ang masigit na mas importante daw kung ano yung ngayon na kung saan ay tungkol ito sa kasal dahil minamadali na nga daw ni Dr. Carlos lalong-lalo na ang kanilang engagement party. At sa pamamagitan nito ay gusto ngang ipamukha ni Dr. Carlos kay Robert na si Lynette ay para lamang sa kanya at hindi pwedeng agawin ni Robert. At sa kabilang banda naman itong si Lynette ay sinubukan ngang kausapin ni Giselle lalong-lalo na tungkol kay Ubeng dahil sa palagay ni Giselle na hanggang ngayon ay mahal pa rin siya nito. At dahil dito curious nga si Giselle kung ano ang magiging sagot ni Lynette kung may pag-asa pa ba daw itong si Ubeng sa puso niya. Lalong-lalo na daw ngayon na itong si Ubeng ay single na at malapit na maging free man dahil napag-isipan na nga ni Ubeng ang tungkol sa pag-file ng annulment sa kanyang asawa. Kaya't ang malaking tanong ni Giselle kung may pag-asa pa ba itong si Robert sa puso ni Lynette at ni minsan ba hindi niya naisip na muli silang magkabalikan lalong-lalo na ang magiging masaya dito ay si Annalyn. At hindi rin naman itinatanggi ni Giselle na mas buto nga daw siya kay Lynette para sa kanyang kapatid. Dahil mismo itong si Giselle ay alam nga niya na hanggang ngayon ay mahal pa rin ni Ubeng itong si Lynette. Kaya't habang hindi pa huli ang lahat at single na nga itong si Ubeng, lalong-lalo na hindi pa nga daw tuloy ang kasal ni Lynette ay may pag-asa pa daw na magbago at bigyan ng chance ang puso nilang dalawa.
At sa kabilang banda naman, muling ngang nag-cross ang landas nila ni Moira, Chang Susan at ni Diyosa. Isang matinding kalaban nga ni Moira itong si Chang Susan ay hindi magpapatalo sa kanya. Dahil nang makita ni Chang Susan itong si Moira ay agad nga siyang nagparinig na tumatawag na humihingi ng tulong dahil meron nga daw siyang nakitang asong ulol. At ang mismong asong ulol daw ito ay nakapula at nakawig pa. Halata nga na si Moira ang pinaparinggan ni Chang Susan. Pinasadya nga ni Chang Susan na inisin itong si Moira dahil itong si Chang Susan na hindi pa rin nakamove on hanggang ngayon pagkatapos ni Moira kagatin ang paa ni Lynette. Dahil sa parang ito ay makakaganti nga itong si Chang Susan sa kanya. Samantala, itong si Moira hindi nga nakatiis at naiinis na nga sa ginagawang pagpaparinig ni Chang Susan sa kanya kaya't agad nga itong nilapitan at sinita ang dalawa. Kaya't kung talaga daw asong ulol siya ay dapat nga daw tumakbo na sila Chang Susan at ni Diyosa dahil paniguradong hindi daw magdadalawang isip itong si Moira na kagatin din daw sila. At baka nakakalimutan daw ng dalawa na hanggang ngayon ay hindi nakakalimutan ni Moira na ginawa nga daw siyang tanga na paluhurin sa harap ni Lynette. At dapat nga daw maghintay lamang sila dahil gaganti at gaganti din daw itong si Moira sa kanila. Dahil pinapangako ni Moira na ang lahat ng kakampi ni Lynette ay kalaban na rin niya. At baka gusto nga daw ni Chang Susan at ni Diyosa na silang dalawa ay paghahambalusin daw ni Moira. Kaso nga lang ang pagmamalditang pinapakita ni Moira ay mukhang hindi naman tatalab kay Chang Susan. Kaya't walang ibang ginawa itong si Chang Susan kundi ang tawanan lamang itong si Moira. Habang itong si Moira ay nanginginig na sa galit dahil patuloy pa rin siyang iniinis ng dalawa. Mga kaibigan, mukhang simula ngayon ay patuloy ngang ipahiwatig ni Robert ang kanyang pagtingin na hanggang ngayon ay andyan pa rin para kay Lynette. Kaya't ang malaking tanong, mapipigilan pa kaya nila ito ni Dr. Carlos at ni Moira ang tunay na pagmamahalan ng dalawa? Dahil kahit anong gawin at kontra ng dalawa hindi nga may tatanggi na si Robert at si Lynette talaga ang tinatadhana para sa isa't isa. At kahit ano pang kontra at mga matitinding plano nila para ipaghiwalay ang dalawa ay hindi pa rin nila maiiwasan na sila talaga ang nakatadhana. Kaya't mukha tuloy hindi matutuloy ang kasalan nila Dr. Carlos at Lynette dahil mismo itong si Lynette ay halata naman na mukhang walang gana at walang interesado na mag-asikaso ng mga dapat nilang gawin sa kanilang kasal. Kaya't mga kaibigan, sabay-sabay nating pagkaabangan ang susunod na mga pangyayari at huwag kalimutan mag-like at subscribe para always updated dito sa paborito nating Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po. God bless!